Pagpalang umaga po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa pambungad ng panalangin. Yes Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Patnubayan niyo Panginoon ang aming gawain Panginoon. Kaya Lord ang manguna Panginoon sa mga gaganap, especially Lord ang aming pastor. Kaya Lord ang manguna sa kanya, bigyan mo siya ng katalinuhan na nagmumula sa inyo Panginoon. At ang mga salita niyo Lord na bibitawan niya Panginoon ay matutunan namin Panginoon. Magamit namin bilang isang Kristiyano para sa ikalalaganap ng salita niyo Panginoon. Kaya Lord sa umagang ito, ngayon pa lang Lord, kiniklaim na namin ang katagumpayan ng aming gawain Panginoon. Maraming salamat Lord, niluwalhati ka namin, sinasampalatayanan ka namin Panginoon. Ito ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga kapatid ko sa Panginoon, sama-sama po tayong sumamba, umuri sa Kanya. Hallelujah, Lord God. Panginoon, nagsusumama po kami sa inyo, Panginoon. Dinudulog po namin ang aming mga puso. Ang puso ko'y dinulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indahatin mo. Ikaw ay mamasdan, makarinig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indahatin mo. Ikaw ay mamasdan, makarinig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng bulag hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa po natin papurihan ang ating Diyos. Buksan po natin ang mga puso para sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indahatin mo. Ikaw ay mamasdan, makarinig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa'yo po ang kapurihan at pagsamba, Panginoon, at pagluwalhati, Panginoon. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen.
Isang magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito. Tayo pong lahat ay sama-samang sumamba sa ating Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan. Magsimula po tayo manalangin, hingi po tayo ng tulong. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at tinuwalhati ka namin. Ama, ang dalangin po namin, samahan mo po kami sa aming pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Tulungan mo na maibigay namin yung pinakamataas sa pagsamba sa iyong banal pangalan. At igabay mo kami sa ikararangal ng iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya at pasasalamat. Sa banalang pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Muli isang magandang umaga po. Ang pag-uusapan po natin sa umaga pong ito ay may kinalaman po sa araw ng Pasko at ayon po sa aklat po ng Lucas chapter 2 sa verse 1 hanggang 20. Babasahin ko lamang po ang verse 10 at 11. Ayon po sa talata, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Purihin po ang kanyang salita. Ayon po sa banyaga, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the towns of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Purihin ang Diyos. Ang ating pong topic ay binigay ko po na sa wikang banyaga, great joy amidst insecurity. Sa ating wika sa Tagalog, dakilang kagalakan sa gitna ng kawalan ng kapanatagan. Sa pagpapasimula po, bigyan ko lang po ng overview ang pag-aaralan po natin. Sa chapter 2 po ay dumating yung panahon ang hari po na sinabi po dito o Emperador Augusto ay magkaroon ng census sa buong nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Kaya itong si Jose at si Maria ay umuwi at upang magpatala. Nagpunta po siya sa lugar po nilang kinagisnan o sa lahi po nila. Mula po sa Nazaret na isang lungsod ng Galilea, si Jose ay nagpunta sa Judea, Bethlehem kasama si Maria. At doon dumating yung kapanahunan ng kanyang panganganak si Maria. At naganap po sila ng mapapanaluyan pero dumating po na wala talaga silang matuluyan. Ang ginawa po ni Jose, dinala si Maria sa isang sabsaban upang doon ipianganak ang Jesus na Kristo na pinangako. At doon naman sa isang lugar, dumating po ang mga pastor na nag-aalaga ng tupa. Sa kinagabihan ay biglang dumating sa kanila ang isang anghel at nagbalita sa kanila. Ito pong sinabi sa verse 9, lumapit at tumayo sa kalagitnaan ng isang anghel ng Panginoon, nagliwanag kapagaliran nila at nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon, ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinila ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan na inyong
Ito ang palatandaan matatagpuan ninyo, ang isang sanggol na babalot ng lampin na nakahiga sa sabsaban. Bigla na lang nakita ng mga kasama ng anghel, isang malaking hukbo ng mga anghel. Sa kalangitan nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitasan, sa lupa ay kapayapaan sa mga tao'y kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nagdesisyon ang mga pastol puntahan. Ang sabi ng isa, tayo na, puntahan natin ang sinabi ng anghel. At pagdating doon, nakita nila si Maria at si Jose at ang batang nakabalot ng lampin. At pinamalita nila, pinagsabi nila. At nang sila'y malis, sila ay nagpupuri sa Panginoon. At yan pong isang senaryo na pag-uusapan natin. Mula po doon sa topic natin, na itong mga pastol na ito, sa panahon po nung kanilang, sabihin po natin kawalan ng kapanatagan, naranasan nila ang kagalakan. At gayon din si Maria at si Jose. Sa kawalan ng kapanatagan ng asawa ni Jose na si Maria ay manganganak, hindi malaman kung ano gagawin. Sa kalagitnaan na yun, naranasan din nila ang kapanatagan. Pero gusto ko po makita natin kung paano po ito mararanasan din natin. Tularan po natin yung karanasan ng mga pastol. Kung paano nila naranasan, pwede rin natin maranasan ngayon. Tatlong bagay lang po. Una, hear the good news. Pinakinggan po ng mga pastol ang mabuting balita. At yun ang isang kailangan natin. Sabi po sa verse 11, dyan po sa verse 9, na binasa po natin kanina, lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila na nakakasilaw, kaluwalhatian ng Panginoon, gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Sa verse 9, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ito maganda ho. Makita ho natin, nakinig po sila sa balita ng anghel. Ang sabi sa kanila, magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ibig sabihin, sila ang kauna-unahang binigyan ng balita ng anghel. Sila unang nakaranas ng kagalakan, kaligtasan ng Panginoong Kristo. Bukod kay Maria at kay Jose. Siyempre, una si Jose at si Maria. Bago yung mga pastol na ito. Sila ang unang nakaranas. At isang napakahalaga na makita natin, yung pakikinig ay mahalaga. Napakahalaga po ng pakikinig. So kalagayan po ni Maria at ni Jose at ng mga pastol sa panahon ng census, sa kanila pong pagpapatala ay pareha po silang nandun sa mabigat na kawalan ng kagalakan, kawalan ng kapayapaan. Pero sa kabila nun, nung marinig yung balita, nakinig po sila Kaya dumating po sa kanang pakikinig, sumunod sila. Nagkaroon sila ng pananampalataya mula sa pakikinig. Dahil ang sabi po ng Biblia sa Romans 10:17, kaya't, papansin ninyo, mahalaga po itong talatang ito. Kaya't, sa panahon dahil kasi ngayon kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga sa pangangaral tungkol kay Kristo. Nakapakinig po itong mga pastol. Nanampalataya po sila kasi sa pangangaral ng anghel. Tatlong bagay po makikita natin sa katangian ng anghel, itong mga pastol na ito sa narinig nila sa anghel. Una, they are not afraid to angel. Hindi sila natakot.
Hindi sila nabalisa. Sabi, sa kabila nito, sabi ng anghel, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Pero totoo, may takot yun. Pero nakinig sila sa sinabi. Ganun kabilis sila. May dala akong magandang balita na magdudulot sa inyo ng malaking kagalakan. Ito po yung unang magandang makita po sa atin eh. Alam niyo, iba kayo natatakot. Walang interest eh. Pangalawa, makita po natin, they did not ignore the good news. Bay, pansin niyo, verse 11, sinila ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo, Panginoon. Masyadong interesting. Yung balita, dumating ngayon ang tagapagligtas. Ang pagsilang ng Hesus Kristo sa mundong ito, ang hatid ay kaligtasan. Kaya interesting itong mga pakikinig nitong mga anghel. Hindi nila inignore ang mensahe ng Diyos. Pangatlo, they respond to good news. Hindi lang basta nakinig, hindi lang basta hindi inignore, nag-respond pa sila. Ang sabi sa verse 15, nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga apostol nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang mga pangyayari na ito na ibinalita sa atin. Galing ng respond, Alam niyo, nakakagulat. Minsan yung mga pastor, 1 taon, 2 taon na nagme-mensahe, o mga ministro, o pare, o ano pa man. Walang respond ang nakikinig ng mensahe. Eto, ang linaw da kasi ng mensahe. Isinilang ang tagapagligtas, magdulot-dulot ng malaking kagalakan. Nung umawit yung mga anghel ito, magdudulot ng kapayapaan sa lahat ng kinalulugdan ng Diyos. Grabe, no? Nag-respond. Nag-respond po sila. Ibig po sabihin, ito yung kalagayan po ng anghel sa pakikinig ng mabuting balita. Pangalawa, have faith in good news. Nanampalataya sila sa mabuting balita. Tandaan po natin, ang mga pastor ang unang saksi o witness. Sabihin natin, unang nakakita o sabihin natin napakagandang karanasan ito ng mga apostol Sila po ang unang testigo na ipinanganak ang Panginoon sa Kristo. Hindi po ang wise man. Hindi po yung nakagusto natin ng 3 hari. Sila ang una. At ito'y karanasan ng mga pastol. Sa panahon sila ay pagod, gutom, puyat. At sa panganib ng pagbabantay ng tupa. Yan po ang kalagayan. Pero sila ay nanampalataya. At sa pagpasok ng pananampalataya na sa Diyos, naranasan nila, naniniwala ko yung kaligtasan, naranasan nila yung kagalakan, yung kapayapaan. May hindi nila napansin pagod sila, nawala yung kabalisahan, nawala yung insecurity sa buhay nila. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po yung karanasan ng mga pastol. Ang kailangan natin, tayo pong lahat, pananampalataya. Subalit, nais ko pong linawin sa inyo lahat, sa atin lahat, faith is not just something you say. Faith is not just something you think. Faith is not just something you know. Faith is not just something you believe. Bakit? Yan po ang problema natin. Nananampalataya tayo, sinasabi lang. Nananampalataya tayo, nasa isip lang. Nananampalataya tayo sa Diyos, alam natin kung ano yung meron Diyos, pero hanggang dun lang. Kilala natin ang Diyos, hanggang dun lang.
Alam niyo po ang sabi ng Biblia sa Santiago, chapter 2, verse 19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa? Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ano ang pagkakaiba natin sa demonyo? Ang demonyo, kilala nila ang Diyos. Alam nila. Sinasabi nila tungkol sa Panginoon Jesucristo. Alam nila ang kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo. Naniniwala sila sa Panginoon Jesucristo. Pero katulad lang ng maraming tao. So ano ang faith? Faith is a life. We need to live it. Ang pananampalataya ay buhay. At ipinamumuhay dapat. At yan ang mga pastol na nanalig sa Panginoong Jesucristo nung makarinig ng mabuting balita. Narinig yung mabuting balita, napakasimple po. Oh. Pumasok yung pananampalataya. At hindi ba sa pananampalataya, nag-respond. At ipinamuhay. At doon pumasok yung kaligtasan, nagdulot ng kagalakan, kapayapaan. Ganon din po sa ating kapanahunan ngayon. Sa panahon ng pandemic, kahit sa panahon ng kawalang kasiguruhan, puno ng kabalisahan, pwede nating maranasan ang kapayapaan. Ang kapanatagan sa buhay, pwede nating maranasan. Makikita lang sa atin ng Diyos yung karanasan ng mga pastol, yung nakinig, nanampalataya, merong pag-respond. At naniniwala po ako, yung pandemic na yan, mapagtatagumpay natin. Mararanasan natin ang lubos na kagalakan, lubos na kapayapaan sa gitna ng pandemic, kabigatan sa buhay na dinaranas natin lahat. Naniniwala po ako, pwedeng mangyari po yan. Ang mga apostol po ay nanalig sa Panginoon Jesucristo at ang kaligtasan ay naranasan nila at ang kagalakan. Naranasan po nila ang kapayapaan sa kabila ng kawalan ng kapanatagan. Iniwan po nila yung tupa. Pinuntahan yung sanggol. Imagine po na yan. Iniwan po nila yung tupa. Pinuntahan nila po yung bagong panganak at sila buong talaga sila nananalig sa Panginoon. Alam nyo, ang pananampalataya sa Diyos, meron kang iiwan na labag sa prinsipyo ng Diyos. Ay ginawa ng mga lalaking pastol o yung mga pastol na yun ang iniwan nila yung trabaho Maranasan yung Pero ako naniniwala, binalikan nila kasi binalita lang naman sa kanila Pero nag-respond kagad sila. At yun ang kailangan natin. Nagpasimula po sa kanila yung kaligtasan. At naniniwala po ako ang kaligtasan tinutukoy dyan. Hindi po yung mawawalan ka ng problema. Hindi ka magkakasakit, hindi ka magkakautang. Lahat ng meron ang tao ditong problema nararanasan, nandun pa rin. Pero ang tinutukoy na kaligtasan dito, babayaran ng Diyos ang iyong kasalanan ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kasama ka ron, kaligtasan sa impyerno. Yun ang tinutukoy po ng Biblia. At ang kaligtasan tinutukoy po diyan. Hindi po kaligtasan sa kahirapan. Magkakaroon tayo ng kasiyahan sa buhay, kapayapaan, kagalakan. Ibig sabihin kahit meron lang tayong isang basong kape o isang basong tubig, tinapay, may kagalakan. Pero kung hindi mararanasan ng Panginoong Jesucristo, kahit may isang lechong manok ka, may chocolate ka dyan, andyan pa rin yung kawalan ng kapanatagan. Pero kung nanampalataya ka, kinilala mo si Jesucristo, katulad ng pagkilala ng mga pastol, mararanasan mo ito. Mag-isip po kayo,
Nag-isip po tayo lahat. Yan po pangalawang ginawa nila. Pero yung pangatlong ginawa nila, they serve Jesus Christ. Napakasarap isipin po, no? Paano po sila naglingkod? Ang sabi po dyan sa Lucas chapter 17, babasahin ko po. Hanggang 18. Isinaysay ng mga pastol ang sinabi ng mga anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Pansinin nyo, yung karanasan nila sa Panginoon Kristo, ipinamalita nila. Yung kagalakan, bunga ng kagalakan na ipamalita nila sa mga tao. Yung karanasan nila. Ibig sabihin, naranasan na talaga ang Panginoon Kristo. Ikaw, kung totoong Kristiyano ka, o tayo kung totoong Kristiyano, naiparating mo na ba sa iba ang kagalakang dulot? Yung pahayag po ng mga pastol, ito po'y bunga ng kaligtasan, yung kagalakan sa kabila ng pagod, sa kabila ng hirap, gutom, puyat, hindi mo nakatulog. Pero merong kagalakan ipamalita yung kanilang karanasan. Magmula nung sinabi mong Kristiyano ka, totoo, meron na bang nakaalam ng karanasan mo tungkol sa Diyos? Ito mga apostol, hindi ho lumipas ang araw, nung oras na ibinalita nila. Ibinalita nila. Kailan ka nagbalita ng karanasan mo? Kung naranasan mo, pero kung hindi, may pagkakataon ka sa oras na ito. At hindi lamang po sila nagbahagi. Hindi lang sinihare ang good news. They worship God. Pansinin niyo po sa verse 20. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi ng mga anghel. Sinabi sa kanila ng mga anghel, ang bunga po nito, kahit walang kapanatagan sa paligid, maging yung mga anghel, ulitin ko ulit, maghapong nagtrabaho, nilagay sa kulungan yung tupa, binantayan, pagod, yung hirap, yung uhaw, yung gutom, na lumipas, pinalitan ng kagalakan. Paano sila nagkaroon ng kagalakan? Naggayag ng papuri sa Diyos. Ito po yung pagsamba sa Diyos. Dahil ang pagsamba, hindi lang po ay linggo. Worship is a everyday life. Araw-araw dapat napaparangalan ang Diyos sa buhay nating ito. Pinararangalan natin ang Diyos sa buhay nating ito. And that is worship. Diba nakakatuwa makita natin itong mga pastol na ito? At naranasan nila po ito. Naniniwala po ako, yan po ay bunga ng kanilang pananampalataya. Kung tayo po ay nananampalataya, hindi natin ibabaliwala ang pagsamba sa Diyos. Hindi mo ipagpapalit sa kabila ng kawalan ng kapanatagan sa paligid. Baliwala po ito sa mga pastol Basta't mahalaga sa kanya, maipahayag niya yung pagsamba sa Diyos. Imagine po natin, hindi po marahil, hindi po kanila yung mga tupa. Pwedeng pagalitan sila o mawalan ng trabaho. Pero sa kanila, maibigay nila yung para sa Diyos. Katulad po sa panahon natin, pandemic, bawal pa ang gathering. Pero salamat sa Diyos, dito po sa multimedia, nakakasamba tayo sa online worship. Dapat bibigyan din natin ng panahon ito. Alam niyo po, nakakalungkot. Yung marami pong iba't ibang simbahan, katulad doon natin. Alam natin, ang pagsamba natin, alas 9. Yung iba, alas 10. Pero ang ginagawa ng iba, alam mong dito ka kasama, pero hindi ka nagbibigay ng tamang oras. Itong pastol na ito, nung matanggap nila yung mabuting balita ng kaligtasan at kagalakan,
at kapayapaan, nalugod sa kanya ang Diyos eh. Kaya nagkaroon siya ng kagalakan eh. Hindi siya nagdalawang isip, sinamba niya kagad ang Diyos. Ang pagsamba sa bawat simbahan ko, dapat sumabay tayo doon. Eto na nga, libre na nga oh, libre pamasahe. O magkano lang ang download. Pero ang sakit po, dapat mabago sa atin. Ang tunay na nananampalataya, nababago ang buhay. Katulad ng pastol na ito. Binigyan ng priority si Jesus. Sa pagkakataon pong ito, kung papaano naranasan yung tunay na kagalakan sa panahon ng kawalan po ng kapanatagan ng mga pastol, pwede rin po maranasan natin. Makinig. Ngayon po nakarinig na po kayo. Sa lahat po nakikinig sa akin, kung sa iba pa nakapakinig na kayo, pero hindi kayo nakagawa ng desisyon, ang kailangan nyo lang po gumawa kayo ng desisyon at mag-respond. Mag-respond po na manampalataya sa Panginoon Kristo na Siya na ang inyong tagapagligtas sa oras na ito. Hingin ng tawad sa Diyos, hindi sa kapwa, o normal humingi ng tawad sa kapwa kung nagkasala ka sa Kanya, pero yung mga kasalanan natin lahat, hingin natin ng tawad sa Diyos. Para po sa lahat, ito po yung pagkakataon natin, maranasan natin yung kagalakan, kapayapaan, higit sa lahat ang kaligtasan, hatid ng Paskong ito. Mauna tayo. Handa ka bang manampalataya sa Panginoon Jesus ngayon? Aanayahan ko po kayo sumunod sa maikling panalangin. Manalangin po tayo. Gawin niyo po itong personal na panalangin. Sama-sama po tayo manalangin. Sumunod po kayo sa maikling panalangin. Panginoong Jesucristo, salamat, isinilang ka na ikaw ang may hatid ng kaligtasan at kapayapaan sa lahat ng tao na iyong kinalulugdan. At mayroong hatid na lubos na kagalakan, Panginoon, sa kabila po ng pandemic na ito, o kabigatan sa buhay o sa mundong ito, salamat. Pwede kong maranasan ang kaligtasan mula sa iyo. Maranasan ang kagalakan, ang kapayapaan. Panginoon, narito po ako, nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoong Jesucristo, sa lahat ng aking sala. Nananampalataya po ako sa pagpako sa krus sa iyo. Sinama mo ang aking kasalanan. Nananampalataya po ako. Mula ngayon, Panginoon Jesucristo, pumasok ka sa buhay ko. Ikaw na po ang maghari sa akin. Nananampalataya po ako sapat na yung ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat, Panginoon, mula sa oras na ito, ikaw na ang mga ngasiwa sa buhay ko. At dalangin ko, Panginoong Jesucristo, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin na may pananampalataya, pasasalamat sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen and amen. Purihin po ang ating Diyos. Muli isang magandang umaga. Salamat sa dakilang Diyos. Sa lahat po ng nanampalataya, yan po ang pangako ng Diyos na ang Kristong isinilang, maghahatid ng kaligtasan, kagalakan, kapayapaan. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Dakila siya. Dakila ang ating Diyos. Amen. Amen and amen. Umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa mabiyayang mensahe na ipinagkaloob niya sa ating lahat. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagbibigay ng ating mga kaloob. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Salamat po sa mensahe ito. Akin po ipanalangin ang ating mga kaloob. Manalangin po tayo. Aming Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat Lord God sa mga mensahe mo na pangtuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa amin.
Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na pinagkakalob mo sa amin, mga biyaya, pag-iingat at paggabay mo, Panginoon, sa bawat isa. Ngayon po, Panginoon, pinagkakalob namin sa iyo ang aming mga tithes and offering, Panginoon. Pagpalain mo ito, Lord God, at maging kagamit-gamit, Lord God, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na i-boost mo, Lord God, ang papala mo, Lord God, sa bawat isa sa amin, sa lahat ng mga sources of income namin lahat, patuloy na ikaw, Lord God, ang siyang patuloy na magpala. Pagpalain mo din po ang mga business, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy na salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon, sa buhay namin. At tulungan mo po kami na bawat isa, Lord God, ay maging tapat, Panginoon, sa pagbibigay sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na pupulit na salamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po sa mensaheng amin na pakinggan ngayong araw na ito. Bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Tayo po ay tuyo. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Kami po ay pumpuso at nagpapasalamat sa buhay namin na patuloy mong iniingatan, ginagabayan. Salamat po sa mga mensahe na aming napakinggan. Gawaran mo po ng lakas at pananampalataya ang mga taong maharap sa iba't ibang hamon ng kanilang buhay. Balutin mo po kami ng iyong pag-ibig at pagkahinga. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin tinataas ang mataas ng pupuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus.